rin. Sabi nga ni Ashley, di ba, sanay naman kami magsalita with the crowd, but mahirap pa rin magsalita kapag mahal mo sa buhay yung nandito. Parang ang dami mo gustong sabihin, pero alam mo, limited time lang. Pero siguro ang ko na lang is that si nanay, I considered her talaga na second mother ko na because namatay din yung mother ko ng bata pa siya. And also, ang dami kasing parang nasabi na nila lahat ng nasabi na po nila lahat ng all about nanay na talagang napakabait naman po. Siguro summarize ko na lang na nanay talaga is very selfless. Mas iniisip niya yung ibang tao, yung mga anak niya. Actually, si nanay kasi tuwing may mga outing with the family, lagi namin siyang kasama sa kwarto. Yun nga, kapag nagsasalita siya, she would always parang lagi niyang sinasabi about sa mga anak niya. And siguro masasabi ko din kay nanay is she served as the pillar of the family talaga. Na parang kundi sa kanya, di ba parang every Christmas magkakasama kami, every pagka merong outing, parang ito nga iniisip ko, parang how would life be without nanay na parang ganito pa rin ba na magsasama-sama in everything. Siguro yun na lang yung mapapangako namin kay nanay na parang ma-instill sa amin yung mga good values niya and maging buo pa rin, sama-sama yung mga magkakapatid. Malalayo man yung iba but we'll try to keep in touch and lalo na din kami, di ba, parang tumatanda na tayo. So, habang tumatanda pala talaga, no, parang you wanted to be part of, parang gusto mo lagi nandun yung family mo, parang bumabalik ka, gusto mo ulit ibalik yung mga unang panahon na you're still parang young. So, kay nanay naramdaman ko din yun na pinahanap niya, kinukwento niya yung mga kapatid niya, mga pinsan niya, parang kilala mo na sila, hindi mo pa man sila nakikita. So, siguro na, we love you and be happy there. Alam ko na you're happy na kasi you're with Tatay Eddie. And we will surely miss you. Hindi ko lang alam kasi nung namatay din yung parents ko, yung sinasabi ng mga tao sa atin na ma-overcome mo yan. Pero parang hindi pala kasi ano ba tawag dito? Makakasanayan mo lang, but you would really never forget. Ayun lang po. We love you, Nay. So, ayan. Thank you po. At syempre, yung isa pong maluga na si Cheche. Hindi ko po ina-expect na magsasalita po ako dito kasi sabi ko po ayoko pong magsalita. Kasi po, actually may kasalanan po kay nanay. Matagal na po kasi kami hindi nagtigil. Nalulungkot po kasi dapat November 23. Yung po yung bala ko na, yun nga, magkaroon ng time, inano ko na yung biniel ko na. Kasi yung work namin sobra talagang mahirap na yun nga, nakakalungkot na kasi nag-ano na ako ng time para at least makausap ko pa siya, makakwentuhan, gano'n. Kasi si nanay napakabait, wala po akong masabi sa kanya. Siya po yung nag-alala sa mga anak ko, sa panganay ko. Siya lahat yung nung baby pa si Claudette, sa totoo lang po, wala pang araw. Alas 2 po na madaling araw, doon niya pa lang po ibibigay yung anak ko kasi pinapatulong niya po ako. Saka ang isa pa po na hindi ko makakalimutan kay nanay, nakakahiyawan po, pero madalas kong sinasabi na yung panty ko po, nung bago po akong panganak, madalas tinatago ko po yung kahit saan para hindi niya po makita, pero nakikita niya pa rin. Tapos pag gising ko or pag uwi ko, nakasampay na yun. Sabi ko, huwag mo na kung ano yun kasi nakakahiya talaga. Pero sabi niya, okay lang yun kasi alam ko napapagod ka kasi galing ka pa sa work, ganun si nanay. Yun ang pinagsisisihan ko sa lahat. Pero alam ko, naiintindihan niya ako kasi yung ginagawa ko naman is para din sa mga apo niya. Pero hindi ko pa rin maalis na nanginginayang kasi masarap na kwentuhan si nanay. Saka siya yung buong tao na masasabihan mo kung ano man yung nasa loob mo. Tapos,
sinasabi niya yung laging intindihin mo, ganyan, pasensya ka na, laging ganon. Basta hanggang ngayon, siguro yun ang pinakaano ko, na ginagawa ko rin sa nanay ko, wala akong time. Siguro sana magkaroon ako ng time, miski pa paano. Pero yun nga, dahil sa magulang na rin ako, yun ang umaano sa akin, yung time na bibigay ko sana sa parents ko, di ko rin talaga magbigay. Kasi gusto ko mas maibigay ko yung dapat na akong maiintindihan ng nanay ko na maibigay ko sa anak ko para mas maintindihan nila na ginagawa ko yun. Para rin makita nila na maging maganda yung magiging buhay ng mga apo nila. Yun na lang ang pinapaldasal ko na alam ko na iintindihan niya ako kung ba't ko ginagawa yun. Yun lang. Pero yun ang ulat din po talaga ako na magkaroon ng time sa nanay ko, miski pa paano. Thank you po. Check. Ayan. At syempre, siguro panahon na para dumako tayo sa mga anak. Alam niyo, napakasarap na makita. Ako po, kaibigan lang po ako ni Apollo. Ni Apollo. Ayan. Siguro tagal na namin magkaibigan, pero dito ko nakita sa pamilya nila kung paano nila pinagpapahalagahan si nanay at si tatay at yung pamilya. Bakit? Kasi pag December, sama-sama sila talaga. Iisang hotel, iisang room, at ipararamdam nila sa bawat isa sa kanila na pamilya tayo. Alam nyo, napakasarap ng ipapakita natin sa magulang natin. Kasi nung maliliit tayo, akala natin pag tumanda na tayo at nagkaroon na tayo ng sariling pamilya natin, hanggang doon na lang. Iiwanan na natin yung magulang natin kasi may pamilya na tayong iba. Pero hindi pala dapat ganun. Kasi sila yung kasama natin nung binubuo na natin yung pangarap natin. Dito ko nakita sa pamilya nila kung gaano nila pinagpapahalagahan yung isa't isa. Kaya naiinit ako kasi ako, lumaki po ako ng walang magulang eh. Maagang namatay ang father ko eh. Kaya sabi ko napakasarap magmahal ni nanay at ni tatay. Siguro sa panahon ngayon, bigyan natin ng pagkakataon para magsalita sa atin si Kuya Buboy. Magandang gabi sa inyo lahat. Ako yung pangalawang anak ni nanay. Tinatawag nila ako Kuya Buboy. Pero ang pangalan ko is Jenny. Alam mo, ito yung moment na ayaw natin lahat. Kasi ito yung moment na yung mahal natin sa buhay ay bilisanin tayo permanent. Yung physical na nandyan siya, makatapos ito ay wala na. Malungkot, masakit, pero dapat natin gagawin. Dahil lahat ng ito ay kalooban ng Diyos. Yan ang buhay ng tao. Sa moment na bilang anak at bilang nanay, napakarami namin moment. Malulungkot, masasaya. Kaya pag inisa-isa ko dito, baka abutin tayo na napakatagal. Nalayo kasi ko kila nanay eh. Ako yung anak ng taga Santa Mesa. So, madalas, malaging busy sa work. Pero every weekend, nagpupunta kami ng family namin. Mga anak ko. Kaya pag nandiyan kami, tuwa si nanay. Lahat ng mga bagay na nangyayari sa bahay, kinikwento niya. At laging starring, siyempre kapatid ko si ako. Oo. Tsaka si ate ako. Sila kasi yung dalawang kasama ni nanay eh. Nang mamatay si tatay 5 years ago eh. Yun nga, sinasabi ng
mga pamangkin ko na yung masasayang araw na lagi namin kasama si nanay, yung Pasko, big birthday, lagi kaming masaya. Yung siguro yung moment na napakahirap din kapag wala na siya. Siguro it takes time para ma-absorb namin. O makayaan namin limutin yung mga alaala nila na hindi masabi namin. 5 years ago, nung mamatay yung tatay ko, doon nagsimula yung dasal, yung nanay ko. Siguro ganun talaga no? Sa mag-asawa, pag yung isa, doon na yung bro. Kaya nagpapasalamat ako sa mga kaibigan ni nanay, nakakakuha siya na isa, katulad ni ngayon ko lang nalaman na may kaibigan si nanay, matalik na si Lola Pat, na nag-share sa siya, si nanay, sa kanya, ng mga problema, pinag-uusapan nila. Siguro doon din nakakarinig yung nanay ko, kaysa nag-iisa na siya Kasi yung mga anak naman niya, laging busy rin. Kaya nagpapasalamat sa mga kaibigan niya, na patuloy na rin dumaranas na rin. Nung 2 years ago, nagsimula ng nanghina yung nanay ko. Kaya nga na pinamahan sa nakaramdaman, pag-anak ka talaga, as much as possible, we want to stay here as much as possible. Pero dahil nga siguro, sa katandaan na rin at saka sa karamdaman niya. Inauli na rin na siguro na isalit dahil siguro kasi si Apple ang dalawa kong kapatid actually sila ang dalawa yung kasama sa bahay na sila yung yung nag-alaga kay nanay, nagsakripisyo. Nagbuso na sakripisyo para wala ng pangangailangan ng nanay. Kaya nagpapasalamat ako kay Apple kahit na puyat siya sa trabaho niya, binibigay niya pa rin yung oras na kailangan niya para kay nanay. Siyempre yung kaninang nagsalita yung wife ko, papasalamat din ako sa wife ko kasi alam niyo si nanay, mas excited pa yan kapag araw ng Pasko, araw ng birthday niya. Mas excited pa yan. Mas excited pa na makita yung wife ko. Kasi yung wife ko nga sa dahil nga yung maagang lumisan din yung nanay niya, so kaya minahal na talaga ng gusto yung nanay ko. Nung may sakit nga siya, sabi niya, sige dad, ako magpuprovide ng gatas na nanay. Kaya pipupunta ako doon lagi nang hinahanap si Janet. Kaya ang sasabi ko lang, hindi ka nagkulang sa amin sa pagbibigay. Hindi nagkulang yung pagmamahal mo. Alam ko na all your life is devoted to our family. Na ginawa mo ang lahat para gumanda yung ginagawasan namin. Dahil salamat din at lahat kami ay
napagtapos ko ng pag-aaral. Sabi nga niya sa akin wala akong may bibigay sa inyo na ibang kayamanan. Kaya kung tanging may bibigay ko lang sa inyo ay ang pagtapos kayo ng pag-aaral. Kaya yun ang malaking pasasalamat namin sa magulang namin. Kaya Nay, ngayon, no more pain na. At huwag kayong mag-alala kasi kami naman yun. Lahat ng pangaral nyo, lahat ng mga magagandang bagay na tinuro sa amin, mananatili sa aming isipan nila sa aming puso. Mahal ka namin, Nay. Ayun, si Kuya Bugoy. Kaya naman siguro pumunta na tayo dun sa isa pang anak, si Junjun. Junjun. Ikaw na, Junjun. Bakit ako kagad? Bakit na iba yung program? Ay, good evening po sa inyo lahat. Ako po yung bunso. Ako talaga yung bunso kasi may nag-explain sa amin, kapatid. May nag-explain siya daw yung bunso. Kaya pagbasayan nyo lang mamaya sa sa itsura. Ano yung nag-explain sa akin? Kasi may nagpayo sa akin, tito ko kanina, kagabi yata, sa akin. Diba, maganda ka ng, sasabihin mo, bukas ngayon na. Sabi ko, bunso naman ako, hindi ako maghahanda. Kasi kung ano yung sasabihin ng panganay, pangalawa, at saka yung hindi sasabihin ko eh. Kaya ita-practice ko lang. Pero seriously, ang dami namin dapat pasalamatan. Unang-una yung mga tumulong kay nanay. Nung may sakit pa siya, hanggang ngayon, mga kapatid niya, lalo sa mga kapatid niya, umuwi pa hanggang mula sa Bicol. Kahit yung nasa ibang bansa, umuwi din. Mga kontraktor. Kaya ganyan. Tapos sa mga individual din. Kaya ang family, simula pa, sila yung lagi nasasandalan namin. Kaya ramdam namin yung pag-aalaga sa amin. Kay nanay naman, papasalamat ako dahil bigyan kami ng magandang buhay sa mga kapatid ko. Bigyan ako ng mga mababait na kapatid. Kaya lang itong talaga sa isa. Sabi ko nga doon sa isa, lagi kami ninaano, kasi siya talaga nag-aalaga kay nanay, kay tatay. Siya yung yung matalak ba? Pag hindi kami nakakapunta, nagagalit siya. Siya sabi niyo, ako na lang ba yung biruin, kasi siya yung biruin nyo, yung isa namin kapatid. Kaya yung Panginoon may purpose talaga eh. Bakit naging ibang lahi siya sa akin? Kumbaga happy Pilipino. Yung walang purpose nun, siya yung nakapag-alaga ng parents namin. Kasi biruin nyo, kung nag-asawa si kaya naging diretso siya. Diba? Ano pala? Kung naging babayan, no? Opo. Seriously. Siya yung nag-aalala talaga sa parents namin. Hanggang nagkasakit siya pa rin. Kaya sabi namin, pararangalan namin. Like si nanay kasi, pag nakikita kami na, sinasabi niya, si Apollo na lang yung kaya ang layo namin magkakapatid eh, Kuya Hugo. Kaya bibihira, kaya si Apollo na nag-aalaga. Hanggang sa sa huling hininga, siya pa rin ang kasama. Kaya nga may doubt kami, senaryo. Si tatay kasi,
ano ba yun? Magkakasama tayo. Yung sinugod sa ospital, maganda pa yung kondisyon. Ang ginawa siguro ni tatay, binauwi lang kami, pinalis lang kami. Si Apo lang naiwan. Kaya ano maya-maya, ang Apolo, wala na sa tatay. Tapos naulit kami, nagtataka talaga ako. Ganun din eh. Pagkakasama kami, umigi si nanay. Pinauwi kami. Si Apolo na naman natin. Si nanay kasi ano eh, mabait siyang ano eh, magulang eh, nanay. Kaya kung uulitin, siya din ang pipiliin kong nanay. Ang daming ginawa na sa amin na ano eh. Katulad ko, share ko sa inyo. Yung nag-abroad ako, bumalik ako dito sa Pilipinas. Pagkabalik ko, nawalan ako ng trabaho kasi galing ako na abroad. Medyo bumaksak yung karir ko nun eh. Kaya ang ginawa ko, siyempre nasa Bulacan ako, may sarili akong banda. Medyo bumaksak nga yung ano ko. Sabi ni nanay, ang kapatid ko, siguro, makakabuti, dito ka muna sa amin. Kaya doon ako pumunta sa amin. Si nanay, para ulit akong bata na tinatrato. Kasi ano eh, para akong pumapasok sa eskulahan, may tindahan pa sila nun. Lagi ko binibigyan ng baon, pangilin. Parang araw-araw lagi niya akong binibigyan ng pera. Hindi niya sinasabi kay tatay. Kasi medyo mag-ano eh. Kaya yung pag-aalaga hanggang tumanda, ramdam ko sa kanya. Tapos, nagpapasalamat din ako sa hipag ko, sa asawa ko, yung time na naiintindihan nila kami, lalo na sa ano. Kasi ang hirap ng kalagayan ni nanay nun. 2 years siyang nagsusupport sa medicine. Buti, mababait yung mga hipag ko, lalo na yung asawa ko naman. Wala akong masasabi dyan. Hindi mga pala. Nung time na nararamdaman namin, medyo maano na si nanay, medyo, kumbaga, nagpaparamdam na rin sa akin na medyo malapit na siyang maano. Natatandaan ko tuwing dadalaw ako sa kanila, niyayakap na ako. Tapos, hinahalikan na ako. Nagsasabi na ng I love you. Dati hindi siya nagsasabi ng gano'n. English pa yung sasabi ko. Dati mahal lang eh. Pero siguro, lagi niya na kami hinahanap. Kaya sabi ko, parang tatanggapin ko na rin. Kaysa may time nga kasi na minsan, nagdadalang isip ako, pupunta ako ng tao kasi yung kalagayan niya, naawa na ako. Nahihirapan na siya. Kaya nung time na hindi na kami nagulat. Pero yung pala, ang hirap palang tanggapin kahit alam mo, mangyayari. Pero ang hirap tanggapin. Ganon pala yun. Kaya sabi sa inyo, ang tip ko sa inyo, andyan pa yung magulang nyo, ay paramdam nyo na mahal mo sila. Diba? Kasi katulad sa amin, medyo nag-ano kayo. Hindi namin nasasabihan si nanay ang mahal namin. Pero yung pawala na siya, lalakas pa rin yung loob mo, magsasabi ka ng mahal mo yung mama mo, magulang mo. Kasi nararamdaman mo eh, na mawawala na siya. Diba? Kaya kay nanay, maraming salamat po sa mga kamag-anak po na pumunta po dito ngayon. Nakiramay po. Maraming salamat po. Thank you po. Ayan, thank you, Junjun. Ayan, si Junjun. Ayan, siyempre, kay Ate Ami naman tayo magpunta. Ito si Ate Ami talaga ano to eh. Ayan, si Ate Ami. Hello po. Ginger kami yan ni Joker. Sa akin baka maantok, no? Good evening po sa ating lahat. Ako po yung panganay. And nag-iisang babae sana. Pero may sumingit.
maganda. Diba? Sige po. 5 taon, ako ng dagok namin magkakapatid. Umawala si tatay. Biglaan, ganun kakasakit. Biglaan. Iba ang journey ni nanay 2 years ago. Araw-araw, konti-konti, nakikita mo, papalapit ng papalapit. Susuko ka, pagpapatuloy mo, kakapit ka. Ang Diyos, napakabuti. Sa mga dagok na to, ang daming liwanag na ibinigay ng Panginoon. Sa mga taong patuloy na tumutulong sa Kanya, sa aming magkakapatid. Alam niyo po, lahat kami nandito sa Pilipinas po. Wala naman pong contractor sa amin. Kahit nakapagtapos na kami ng pag-aaral. Sa aking palagay, kulang pa rin po yung binigay namin sa aming magulang. Ang maliwanag na ito po, na tumulong sa amin kaharapin ang journey para maipakita ang pagmamahal kay nanay sa mga kapatid niya, consistent, sa Ate Rose, kay Inan, lahat po ang mga kapatid niya, sa Uncle Martin, sa Uncle Arthur, sa Uncle Junior, sa Uncle Ryan. Sila po yung sandigan namin. Sila Kuya Manny, sila Alina po, tayo si Paulo. Pagbuti ng Panginoon, isa po sila sa liwanag na ibinigay ng Panginoon. Para sa dilim, makakapa kami ng liwanag po. Narito din po yung dalawang nag-alaga kay nanay. Sister Edith po, at saka si Maria. Sila po yung matyagang bantay kay nanay sa mga panahon wala kami. Ang bantay po nila 6 to 3. Papalitan ko ng 3 to 5. Si Apple. Sila Uboy po, sila Junjun. Wala man po sila sa madalas, pero sila din po yung tumutulong sa amin financially ko. Sa maliwanag na ito, lumalakas kami. No? Walang pinakamasakit kundi yung unti-unting makikita mo araw-araw. Pahina ng pahina. Nagdadasal ako noon, Lord. Bakit po nahirapan si nanay? Nanay ko kasi mabait po siya. Na siyang hangal. Nagdasal kami ni Apple, lagi namin sinasabi, nanay, kung hindi mo na kaya, huwag mo kami isipin. Malakas yan si Apple, parang malakas pa yan sa Kalabaw, ano po yan eh. Kahit sinabi namin, tanggap na namin, hindi po pala, napakasakit. Pangalawang dago, pangalawang sakit, mas matindi po. Kahit nagbibiruan po kami, no, nasabi namin kay Apple kasi lagi siyang maangal eh. Ate Ami, may bibili lang ako. Ate Ami, bumalik ka kagad, marami din akong trabaho. Nung nawala si nanay, kinakantahan ko yung pag umiiyak po. Kumakanta kami ng malaya ka na, lahat magkagawa. Pero ang sakit po talaga. Nanay, nami-miss kita. Sorry, hindi ako nakabigay na katulad ng panahon binibigay ni Apple sa'yo. Pero sa puso ko, mahal ko po ang nanay ko, mahal ko po ang nanay ko, tsaka ang tatay ko. Sa mga tao kong naririto na tumulong po sa amin, maraming salamat po. Hindi ko man po kayo maisa-isa. Hindi ko man po kayo mag-isa-isa. Nakakatulong ako yung nanay kasi andito yung anak kong panganay na tumutulong din po sa akin.
sila pero si Toto po, lalo na si Toto din po, malaki po may tulong sa amin. Sa mga kaibigan ni nanay sa Soldiers for Christ, sa mga kapitbahay dati, sa mga katrabaho namin, ang Tugatog National High School family ko po, ang Dad Andres Memorial Hospital family ko, ni Apple, si Jendel, yung kanyang mga kaibigan. Maraming salamat po sa liwanag. Sa mga naririto po, kahit sabihin natin, mahal natin yung mga buhay, pero dapat ipapadama. Isa po sa regret ko, tinatawag ako laging Apple. Dumating kami sa puntong, ikaw na lang Apple. Nakapapagod din po kami. Pero pinili ko pa rin po mag-stay. Sabi nila, alam mo, yung mga apo din ako. May apo ako, may anak ko. Minsan, matitis ko sila kasi sila nanay na ako. Kailangan din po kami. Yun po. Maraming salamat po sa lahat ng naririto, sa mga dumayo pa. Hindi ko kayo may isa-isa. Sa mga dumayo pa, sa mga nag-effort po, yung mga nanay ko, yung Pinsan Milo at Isena, maraming pong salamat sa inyo, Bena. Maraming salamat sa lahat po, mga dati namin kapitbahay. Sa atin nila, alam niyo po ang biyahe sa Bicol, lahat po sila senior citizen na eh. Pero nagsika po silang magpunta dito. Life will never be the same again po. Yun din na sinabi ko nung nawala si tatay. Parang may puwang. Lumaki yung puwang na yun. Nung sinanay naman. Pero ang laging tatandang, ang Diyos ay laging nariyan at bibigay ng pag-asa na makakayanan namin. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all po. Ayun. Thank you, Tiami. At ngayon naman, syempre, ang nag-alaga kay nanay na talaga naman, ibinigay talaga niya ang sarili niya. Alam niyo po, minsan nagkakatapuhan kami dahil nga hindi namin siya nakakasama. Iniintindi kasi, alam natin na mas mahalaga yung part niya bilang anak. Kaya siguro tawagin na po natin si Apollo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po yung kasama ng nanay ko sa bahay. Kaya sa akin siya nagsasabi kung ano yung gusto niya, kung ano yung mga hinabili niya. Isa sa mga hinabili ng nanay ko, huwag kalimutang magpasalamat sa mga taong patuloy na tumutulong sa amin. Patuloy na nagmamalasakit sa amin. Mga kapatid niya, ang Pilina, Tita Rose, Joey Rose, mga kapatid niya, Tita Martin, Tita Lardur, Tita Laime, at kahit yung pamilya ng kapatid ng nanay ko na namatay na, at lalo higit sa lahat, ang family, ang kay Manny, Alain, Karen, Precious, Paolo, at yung joker namin na kapatid. Maraming salamat. Nasa gitna ng pagdadalamhati namin, nandun siya para masayahin kami. Katulad po ng ibang pamilya, kami din po ay dumarating sa punto ng hindi nagkakaunawaan, hindi nagkakaintindihan. Pero isa po sa tinuro ng aming ina, na kahit ano ang mangyari, sa oras ng pangangailangan, sa oras ng kagipitan, kami po ay nagtutulungan. Pag alam namin po na kailangan namin ng isa't isa, dumarating po na nandyan kami. Hindi namin kayang talikuran kung ano yung itinuro sa amin ng magulang namin.
Nagkasakit ang nanay ko August, right after nung birthday ni Jasmine. Nung birthday ni Jasmine, masaya pa kami dahil kumain kami sa labas. After nun, nagkasakit na nanay ko. Tinamaan siya ng pneumonia. So bilang anak, ibibigay mo talaga yung lahat ng kaya mo para matugtungan pa ang buhay niya. Pero ang sakit-sakit pag every time kaya ni-injekan ko siya, sinasabi niya, aray, tama na. Sabi ko, Nay, huwag kang sumuko. Huwag kang sumuko, kaya natin to. Gagaling ka pa, makaka-recover ka. Pero napakasakit, sabi nga ng ate ko, sa araw-araw na nakikita namin na nangihina ang nanay ko. Napakasakit para sa part ng anak. Dumating din sa punto na halos sumuko na ako, pero sabi ko hindi. Ibibigay ko yung 100% na kaya ko para matugtungan pa ang buhay ng nanay ko. Pero siguro sadyang ganyan lang. Na kahit anong effort natin, pagkaloob na ng Panginoon, wala tayong magagawa. Kaya dun sa mga may anak na buhay pa ang magulang, ipakita nyo, iparamdam nyo ang pagmamahal nyo sa nanay. Ako wala akong regrets kasi naibigay ko yung 100% ko. Pero nanay, mamimiss kita. Hindi ko alam kung paano ulit ako magsisimula. Pag-isip ko sa umaga, makikita ko wala nang laman ng tama mo. Mahal na mahal kita, mamimiss kita. Siguro sa panahon ngayon, ito na yung gabi na naramdaman natin lahat kung paano natin mahalin si nanay. At bilang isang pamilya, pinakamasakit dito yung bukas. Ngayon, medyo okay pa kasi magkakasama pa tayo lahat. Pero bukas, doon natin mararamdaman yung wala na si nanay sa bahay. Kaya ngayong gabi, siguro patuloy lang natin na mahalin natin ngayon si nanay. At bukas, sabay-sabay natin siyang ihahatid sa kanyang huling hantungan na doon kung saan ilalagak na natin si nanay. Kaya sa atin po, bilang mga anak at may mga magulang tayo, habang buhay pa, mas masarap na sabihin na natin sa kanila na mahal kita nanay, mahal kita tatay. Kaya siguro sa pagkakataon na to, yung huling awitin na ibibigay po namin para sa inyo.